sa napaka-truthful na pagpapakilala. Biro lang po. Yung binasa na po ng ating kapatid kanina, yung ating text verse. And anuhan lang po natin, sabi po doon, sa huling mga araw, magkakaroon daw ng... Wait lang. Ayan. Darating daw yung panahon na mapanganib. So para pag binasa natin, akala na nakakatakot na yung nangyayari. And purihin po ang Panginoon dahil nakabalik po ulit kami dito. Dapat pong schedule ko is last week pa. Pero dahil kabuuan na po ni Joyce sa July, so medyo alanganin na po yung last week. So nagpa-adjust po ako ng mas maaga and nakipag-swap ako kay Papa. And sabi po dito yung last days, sa huling panahon, alam niyo po sa pagbubuntis, kung ito yung kumbaga, buwan ng kabuuan na, ito yung malapit ng mga anak. And sabi po dito, sa huling araw ay darating daw ang panahong mapanganib. Bakit po sinabi natin difficult times o mapanganib na araw? Alam niyo po sa games, no? Kasi nung mga bata ako, may mga games, no? Merong mode na easy, may medium, then may difficult. Pag sinabi natin easy, sa halimbawa, para matapos mo yung game, kailangan matalo mo lang yung isang kalaban, tapos na agad, panalo ka na. Pero pag sinabi natin medium, o yung gitna, from isang kalaban, tatlong kalaban na. Yung tatlong kalaban, pag natalo mo yun, para ma-clear mo yung game. Pero pag sinabi natin difficult, o ito yung mahirap, hindi lang po isa, hindi lang tatlong kalaban mo. Maraming kalaban mo and mas mahirap na yung sitwasyon para matapos mo yung laro. And ayun po yung sinasabi dito, sa huling araw, may panahong mapanganib. Bakit po siya mapanganib? Dahil daw magkakaroon ng malaking pagbabago sa ugali ng mga tao. Sa bawat isa po sa atin, may changes daw sa character na mangyayari. Ito. Ayan. Magkakaroon ng changes ng character. And alam niyo po, hindi magic na parang biglang naging masama yung mga tao. Na biglang nagkaroon ng changes. Alam niyo po, meron pong setup na nangyayari ngayon sa mundo. Aware man po tayo o hindi, na nagkakaroon kung bakit nagiging gano'n ang ugali ng mga tao. Hindi po ito basta biglang nangyari lang. O basta baka nagkataon lang na mas masama ang tao ngayon. Dahil alam niyo mo, behind the scenes na nangyayari po sa mundo natin ngayon, yung kaaway po ay nagtatrabaho ng mabigat, nagtatrabaho ng matindi, para yung maging environment po natin ay magresulta ng ganong klase ng mga pagkatao. Ano po ba yung mga iba't ibang sa tingin niyo yung nangyayari ngayon? Bakit nagiging ganon ang ugali ng mga tao? Alam niyo po, una, halimbawa is age of technology and knowledge. Masyado na pong matalino yung mga tao. Masyado na silang believe sa kanilang mga sarili at hindi na po believe sa Diyos ang tao. Mas naniniwala na ang tao sa science compare sa paniniwala sa Diyos. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 3:19, wait lang. Ayan. Sapagkat ang karunungan ng saglibutan, ito ay kamangmangan lamang po sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon na akala natin, napakatalino po natin. Akala natin, napakagaling natin dahil everyday may bago pong version ng iPhone, may bago na pong version ng sasakyan. Ngayon, electric na. No? Dati, gas, electric ngayon, di-charge na. Hindi magtatagal, mas magaling pa po yung makikita natin mga version. At ano pa po yung nangyayari sa mundo? Kung bakit sumasama ang mga tao? Yung social media. Ngayon po, may positive and may negative naman po. Naging connected na po ang tao mula sa isang parte ng mundo hanggang sa huling parte ng sanlibutan. Na alam niyo po, ang negative side nun, yung mga hindi normal sa atin, pero dahil normal sa ibang mundo, nagiging normal na rin po sa atin dahil akala natin normal na yung ginagawa nila. Alam ba yung halimbawa, yung mga same-sex marriage, yung gender na kailangan marami ng gender. Sa atin po hindi tayo dati dyan. Pero dahil normal na siya sa ibang bansa, normal na po sa ibang mundo. Sabi na, hello, 2026 na tayo ngayon. Nagiging normal na rin po sa atin. Alam niyo po sa psychology, may tawag doon. Ayun po yung bandwagon effect.
Ayun po yung sabi doon, a cognitive bias where people adopt certain behaviors, beliefs, or styles simply because many other people do. Dahil nakikita natin na normal na sa iba, normal na rin sa atin. Kahit hindi po siya tama sa Diyos. At alam niyo po yung current culture natin, ngayon ang tawag nila busy culture. Na kung saan kailangan busy po tayo. Na kung ngayon po sa panahon natin, pag isa lang ang trabaho mo, tapos nagpapahinga ka lang sa gabi, yung iba iisipan kang tamad. Kasi yung ibang kasama mo, ibang mga kaklase mo, kasabayan mo, may part-time sa gabi, mayroong mga iba't ibang paraan. 3 po yung trabaho nila, 3 yung client nila. Yung mga kabatch mo, may kotse na, may bahay na, ikaw wala pa. Naglalaro ka pa rin ng COC, mga ganun. Iniisip natin. Kailangan meron po tayong parang may race tayo na sa isip natin na saan dapat pag ganitong age, may ganito na ako. Ngayon po sa social media, makikita nyo, yayaman ng iba, piniflex yung malalaking bahay, iba't ibang lugar na napuntahan. Na kung saan pag nakita mo sila at ikaw hindi ka ganon, isipin mo parang failure ka. Isipin mo parang hindi ako ganon ka-productive. Pero mag-stop po muna tayo, mag-pause tayo. Tingnan po natin ano po ba yung sinasabi ng Bible. Sabi sa Romans chapter 12, verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan nito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi po lahat ng good, pleasing and mukhang perfect sa mundo ay good and pleasing and perfect na rin po sa Diyos. Ang ano pong kailangan natin para hindi po tayo madala ng sanlibutan? Transformation through renewing of our mindset. Hindi po tayo kailangan sumabay sa mundong ito. Baguhin natin yung ating mind, yung ating mindset, na kung ang mundo gusto, dapat lagi tayong busy. Dapat, if the world wants us to be busy in work, let us be busy in the Word o sa salita ng Panginoon. Marami pong mundo, bagay ang ino-offer ng sanlibutan na ito. And kung hindi po tayo magbabantay, maging careful sa ating sarili, for sure po, madadala po tayo. Dahil sabi kanina, mahirap po ang sitwasyon natin ngayon sa mundong ito. Dahil lahat ng nakapaligid po sa atin, ayun ang ginagawa, ayun ang pinakabisihan. Pag tayo po ay hindi naging babad sa salita ng Panginoon, madadala po tayo. Isang warning po, nakayalat po, sabi dito, ang topic po natin ngayon sa umaga na ito, mali. Ay, parang mali ito. Wait lang. Parang ayaw gumana ng natin. Balik natin. Ayan, sige, i-ano ko na lang. I-next na lang natin. Sige, ayan, sabi ko sa 1 Timothy 6. Saan ba ako? Sige, back. Sige, ayan. Wala din natin. Sige, next natin. Ang topic po natin sa umaga ito ay tinatawag ng God and Gold. Yung gold po, ito yung tawag doon, pinapakita po nito yung ating material possessions, tsaka yung ating wealth, at ating mga bagay na ino-offer ng sanlibutan na ito. Alam niyo po, sabi sa Luke 12:15, hindi ko nakalagay dito, then he said to them, watch out and guard yourself from all types of greed, because one's life does not consist in the abundance of his possessions. Life is not measured, life does not consist in the abundance of our possessions. Kaya kailangan po, watch out po tayo, guard our minds, and huwag po tayong papaloko. Ang success po ay hindi nasusukat sa dami ng ating possessions, kundi kung gaano karaming pera ang meron po tayo. Kaya alam mo, bakit po tayo dito mag-focus? Kanina sabi doon, people will be lovers of money.
Kasi sabi po, 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. Okay, bago po tayo mag-proceed, let us pray. Panginoon, kayo po patuloy na gumabay sa amin sa aming pag-aaralan. Alam po namin na ang topic po na ito medyo sensitive, pero gabayan nyo kami, maintindihan na maayos, at maging pagpapala ito, at maging, ito po yung maging nasa isip habang lumalakad kami sa magulong sanlibutan na ito. Kayo bumabay sa bawat isa, sa mga nakikinig, at kayo pong manguna sa lahat po ng aking sasabihin. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Alam niyo po, sa mundo puno ng mga materialistic na tao. Ganun po nangyayari natin ngayon. Kasi dapat people will be lovers of money. And ayun po ang nangyayari ngayon sa mundo natin ngayon. Alam mo, let us renew our mind and study po natin yung dangers ng materialism. Alam niyo po, ang meaning ng materialism, ito po yung preoccupation with physical wealth and possessions rather than spiritual or eternal values. Alam niyo po, ang Kristiyano, ito, ligtas na po tayo. Hindi po tayo exempted pagdating sa mga bagay nito. Lalo na po ang hirap po ng mundo ngayon. Di ba? Ang mahal po ng grocery, ang mahal po ng mga bagay. Sino po ba sa atin ang ayaw ng mas mataas na sahod? Sino po sa atin ang ayaw ng mas maraming ari-arian? Lalo na pag yung nagkaroon mahal ng kuryente, yung iba gusto na magpakabit ng solar. Pero pag magpakabit po ng solar, abutin kayo ng 100,000. Diba? Napakamahal po. At pag hindi po tayo naging careful sa ating pag-iisip at sa ating mga ginagawa, madali po tayong mahubot o mahook, tinatawag natin. Next natin, ano pa yung isang meaning ng materialism? Misplaced trust. Ito po yung, instead na magtiwala tayo sa Panginoon, mas nagtitiwala po tayo sa ating mga possessions. Alam niyo po, materialism teach us to love things and use people, but God teaches us to love people and use things. Ang pagiging materialism o pagiging gusto natin ng maraming bagay, minsan nangyayari, ginagamit natin lahat ng mga tao. Halimbawa, yung mga politika natin. Sa mga politika po na nangyayari ngayon, di ba? Sa pag nanonood ka ng news, yung corruption, nakikita natin. Basta yumaman lang sila, kahit yung mga tao, hirap na hirap. Basta magkaroon ka ng bagong sasakyan, kahit yung kalsada, paulit-ulit na ginagawa, hindi na natapos. Pumunta po ako ng San Mateo kahapon, and habang nag-aaral po kami, ginagawa pa yung kalsada dun eh. And kanina, magkakaroon na akong pangalawang baby, ginagawa pa rin po yung kalsada. Hindi na po natapos. Talagang totally, ang dami, grabe po yung nangyayari. At alam niyo po kung walang corruption na nangyayari, tapos na po yun eh, matagal na. Pero alam po kasi natin yung nangyayari sa mundo. Dahil masyado tayong, ang tao magiging masyadong mapagmahal sa salapi, ganun po yung nangyayari. Affected po lahat. Ngayon ano po yung mga dangers ng materialism? Sabi dito, it gives us false sense of security. Tapos, false sense of happiness and false sense of success. Alam niyo bakit false? Bakit hindi siya totoo? Kasi alam niyo po, pag nakapokus tayo sa ating mga ari-arian para magkaroon ng security, happiness, and success, for sure po, madi-disappoint po tayo. Bakit? Kasi lahat po ng bagay na ino-offer ng sanlibutan ay temporary lamang po. Temporary. And anytime, pwede po ito mawala. At ito po yung itinuro sa atin nung nakaraang lindol doon sa may Davao at sa Jensen. Alam niyo po, may nakita yun sa video, nakita niya doon, may iba nasa kalsada, iba nasa school, yung iba nasa kotse. Alam niyo po, kahit natutulog kayo sa labas o natutulog kayo sa hotel, pag nagkaroon ng lindol, wala pong sinisino. Ay, ito mayaman to, wag to. Ay, ito mahirap to, ito yung i-focus natin. Wala pong pinipili ang mga nangyayari sa ating sanlibutan. And may nakita kong post doon, isang vlogger na sabi niya, akala ko alam ko na lahat ng bagay. Akala ko kaya ko ang sarili ko. Akala ko wala akong magiging problema kasi matalino siya, nagbablog siya, may kita siguro siya dun sa kanyang vlogs, and marami siyang pera.
Nasa hotel daw siya, sa condo niya, doon siya natutulog. Pero nung nagkaroon ng malakas na lindol, ang tinawag niya po ay ang pangalan ng Panginoon. Kasi pag nagkaroon po ng mga bagay, ng mga natural disasters, wala pong silbi, wala pong magagawa yung ating mga ari-arian sa mundo. Doon natin makikita na anytime, pwede mawala yung mga bagay na ating pinagpaguran. Kaya sinabi dito, false. Na pag ang ating security is yung sa armored car natin, pag nagkaroon ng binaha, wala pong magagawang security yon. Kaya alam niyo po, ang tunay na security, happiness, and success, walang iba po, kundi sa ating Panginoong Hesus lamang. At alam niyo po, kung ang ating tiwala ay nandito sa mga bagay na material, at pag nawala po yung mga bagay na material, ano po ma-experience natin? Magkakaroon po tayo ng frustration, ng sorrow, sakit, disappointment, regrets. Kaya ano po ang gagawin ng tao pag nawala yun? Yung iba po nakakaahon, di ba? Pero yung iba po nagiging desperado. Alam mo, gagawin ng maglo-loan sila sa lahat ng online lending apps. OLA, tawag nila doon. Lahat ng credit cards, lahat ng mga mangko sa GCash, Shopee Loan, marami po eh. Gagawin nila lahat yan para lang magkaroon sila ng pera para makuha nila ulit yung security, happiness, and success. Kasi akala nila nandun. Kaya minsan may nakikita tayong post sa Facebook, isang teacher nagpakamatay, kakaloan. Diba? At alam niyo po, hindi lamang po yun natatapos doon. At marami pa pong mangyayari na mga bagay na gano'n. Kung sa mga bagay na material po tayo, kumukuha ng pag-asa. Basahin po natin yung Book of Haggai. Yan. Ito po, maliit lang po ito, 2 chapter lamang po ito. Pero tutukoy po dito, the message of Prophet Haggai to the Jews. Na-exile po kasi sila after returning to Jerusalem. Alam niyo po, yung mga Hudyo, Israel, Jews, pagbalik po nila dun sa kanilang lugar, sabi dito, ang focus po nila ay gawin yung kanilang mga bahay. Pero nakalimutan nilang gawin yung temple ng Panginoon. Kasi sa Old Testament po, yung place of worship na tinatawag, ay doon po dun sa temple. Hindi po katulad ngayon na kahit dito tayo pumunta, dito tayo mag-worship, pwede na po, everywhere po, pwede tayo mag-worship. Pero ng Old Testament po, may specific na lugar para mag-worship ng Panginoon. At pagbalik po ng mga Hudyo, nag-focus po sila gawin, pagandahin yung kanilang mga bahay. Siguro yung iba, 3rd floor, 4th floor. At ano po yung naging consequence? Sabi kita, sige next. Sabi sa verse 6, kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan, hindi nabubusog. Kayo'y nagsisinom, ngunit kayo'y hindi nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. Kahit nakadamit sila, malamig pa din. At Yahweh kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ang topic po nito is let's put God first. Or ang maging problema nila, nagkaroon po sila ng wrong priority. Tayo po ba'y parang laging kapos, no? Parang katulad nito, nagtatrabaho sila, siguro full day ito, kahit gabi, ginagawa nila yung bahay nila eh. Tapos parang laging kulang. Hindi sila nabubusog. Yung uhaw nila, sakto lang. Para daw sila nagtatrabaho na yung income nila, lalagay nila sa supot na butas. Ibig sabihin, nalalaglag lang din, nawawala. Siguro, tanongin natin yung ating sarili. Verse 7, sabi po dun sa verse 7, thus say the Lord of hosts, consider your ways. Isipin lang mo natin kung ano yung ating mga ginagawa. Baka naman yung Panginoon na sinasabihan tayo, huwag ka masyadong mag-focus sa mga bagay ng sanlibutan na ito. Unahin pa rin natin yung Panginoon. At sabi doon, kung paano sila kumakain pero hindi nabubusog, try naman natin unahin ang Panginoon. At sabi doon, subukan niyo ang Panginoon, consider your ways. Maybe hindi naman natin kailangan mag-overtime. Hindi natin kailangan ng 3 trabaho. Hindi natin kailangan pumasok kahit holiday o pumasok para may extra overtime.
baka ang need natin gawin is i-priority natin yung Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, maraming beses nag-warning ang Panginoon sa atin sa Bible. Next. Ayan. Ito. Halimbawa, ito po yung isang artista. Nagkaroon po siya ng masakit na hindi ko na po pinost. Pero nakita ko yung picture kanina. Sabi dito, kahit gaano pa ang kalaki ang ipon mo, pag nagkasakit ka, liliparin niya. Naniniwala po ba tayo dito? Yes, alam niyo po yung isang lola, yung kapitbahay namin, yung pinsan niya, operahan, no? Yung parang may joint na nagkaano. Yung may bakal na bibilin para ikabit doon para maging maayos yung joint. At yung isang bakal na yung 500,000 ng isa. Napakalaki. And kahit alam niyo po, kahit gano'ng kalaki ang ipon mo, pag dumating sa atin ang problema, mawawala po yan. Pero kung tayo po yung magtiwala sa Panginoon, alam niyo po, kahit wala kang ipon, kahit wala kang savings, kung magkasakit ka man ng malubha, panalangin mo sa Panginoon, kagaling po yan. Ay, nangyari po yung pamangkin ko, si Chris Lennon. Diba, yung dito niya, parang natunaw na yung buto niya dito. Talagang pray ng pray. Hanggang nilapit sa mga ospital, ayun, gumaling po siya, and hindi na po kailangan ng operation, gumaling ng pusa. Himala po ang tawag doon. And next po, ayan. Alam niyo po, maraming beses, winarningan tayo ng Panginoon dito sa bagay ng pagiging materialism. Sabi sa Matthew 6:21, no one can serve two masters. Sapagkat tapuputan niyang isa at ibigin ng ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi po pwede yung balance lang. Maglilingkod ako 50-50. Sabi po dito, it's either yung isa, yung pera, o ang Diyos. O yung Diyos at hindi yung pera. Hindi po, wala pong 50-50 dito. Kung minsan hindi natin inaamin sa sarili natin na hindi, naglilingkod naman ako sa Diyos, pero busy lang ako sa trabaho. Mas i-priority po natin ang Panginoon. Hindi po KJ ang Panginoon. Ayaw po ba ng Panginoon na magkaroon ng success sa mga anak niya? Tayo mga Kristiyano? Meron pong binigay na formula ang Panginoon. Matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 9, 6-8. Ito po, malinaw po, sinasabi ng Panginoon, babasahin lang po natin, sasampalatayan lang natin, at gagawin lang natin. The point is this, whoever sows sparingly, o nagkasik ng konti, ayan, sige, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. Hindi napipilitan or kinakailangan. For God loves a cheerful giver. And sa verse 8, nandito po yung promise. Nandito po yung mangyayari. And God is able to make all grace abound to you. Wait lang, basahin ko yung Tagalog. 2 Corinthians 9:6-8. Sabi po sa verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Kaya po malang gawin ng Diyos. Tapos ano pa? Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Kaya po ng Diyos na maging abounding. O kaya sagana sa lahat ng oras. Sabi, at all times. Sabi po doon, hindi lang po this week, hindi lang po this next month, o 1 year lang, kundi at all times. Pero ano pong sabi niyo? God loves a cheerful giver. Alam niyo po yung sa bangko, pag mas marami kang savings, mas malaki yung interest mo eh. Na? Mas marami kang pera, mas malaki yung interest na makukuha mo. Sa Panginoon, the more na nagbibigay ka, kabaliktaran eh. Di ba pag nagbibigay ka, mawawalan ka. Kunyari may 100 ka, yung 50 binigay mo para sa Panginoon, magiging 50 na lang yung pera mo, parang nabawasan. Ayun po yung unang tingin natin. Ayun po yung simple math, subtraction, tinatawag. Pero alam niyo po, ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi po kabawasan.
masayang nagbibigay, hindi nabibigatan sa loob or napipilitan lang. Every time na nagbibigay tayo sa Panginoon, wag po nating itrato na parang kawalan or loss po ito. Dahil ang pagbibigay po sa mga gawain ng Panginoon ay never po naging kabawasan. Hindi dapat matakot tayo magbigay para sa Diyos. Dahil alam natin ang tunay na kayamanan po ay nasa Diyos. Sabi nung isa, lagi naman ako nagbibigay sa Panginoon, pero bakit hindi naman bumabalik? Parang hirap pa rin ako sa buhay. Alam niyo po, tanongin niyo sarili, bakit hindi pa po masaya na nagbibigay? Dalawa po yun eh. Cheerful giver. Hindi po pwedeng giver lang. Dapat masaya po nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Ano, hindi po nasusukat sa halaga, kundi nasa puso po, kundi na hindi napipilitan at masayang nagbibigay para sa Panginoon. Yung next po dun sa slide, sabi doon, we can never outgive God. Ibig sabihin doon, hindi natin pwedeng lampasan yung binibigay ng Panginoon para sa atin. Alam niyo, isang bagay na katangian ng Panginoon, ayaw niya pong magpatalo pagdating sa pagbibigay sa atin. Alam niyo, may nakausap ako habang nagkakape ako sa Clark kasi doon po malapit yung trabaho ko. May nakausap ako doon, sabi niya, ayaw daw niya magkaroon ng utang na loob. Ayaw niyang may utang na loob siya sa tao. Every time na may nanlilibre sa kanya, ililibre din niya ng 2 beses. Pag binigyan siya ng pagkain daw, bibigyan din niya ng 2 pagkain. Talagang ayaw niya po magpatalo. Kaya alam niya, sabi ko, talaga? Kumuha ako ng wallet. Binigyan ko po siya ng 5,000. Pagbigay ko sa kanya ng 5,000, sabi niya, sige, wait mo ako. Antayin mo ako, babalik ako dito. Alam niyo po, 3 kape na ako kakaantay. Hindi pa rin po siya bumabalik. Ngayon, pang 2 months na po yata ngayon eh. Mamaya, babalik ulit ako doon, baka nandun na siya eh. Ayun pala, scammer pala siya. Alam niyo, pero ang Panginoon, hindi po natin mararanasan sa Panginoon yung pagiging scammer. Pag sa Panginoon, nagbigay ka sa Panginoon, hindi man po laging pinansyal ang ibabalik niya sa atin. Pero marami pong ways ng blessings ang pagbabalik ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po, nagpa-check up kami ng Friday. Ang problema po namin ni Joy, ng asawa ko, si baby po nakatilay. Sabi nakabaliktad po. So pag ganun po mangyayari, isi-CS po dapat si Joy. Kasi hindi po nakapwesto si baby, hindi siya pwedeng kunin una yung kamay o una yung paa kasi baka magka-problema, mamatay si baby. So CS ang sagot. And alam niyo po, nung Friday lang, at alam niyo po may choice ako eh. It's either mag-iipon ako ng madami, kasi pag CS mas mahal po eh, di ba? Mas matagal sa ospital, mas malaki lang bayad. It's either mag-iipon ako, overtime ako sa trabaho para makapag-ipon kami pampanganak, o mananalangin sa Panginoon. Alam niyo, praise God po, nung Friday lang umayos ako ng pwesto si baby. Ano to po yun? Purihin po ang Panginoon dahil alam niyo po yung gagastusin ng CS, doble. Pero dahil magiging normal na ulit si Joy, praise God, sana po pagdating ng panganak, ipansama natin sa panalangin, maging normal, is kalahati po yung gagastusin. And yung option A, mag-iipon ako para pag mag-CS siya, mahirapan siya. Option B, manalangin sa Panginoon, and tinupad po sinagot ng Panginoon. And ayun po yung mga way ng Panginoon na kahit hindi po tayo masyadong mag-ipon, hindi tayo masyadong mag-focus sa libutan na ito, i-bless tayo ng Panginoon na hindi natin na-expect. Alam mo po, proven and tested ang Panginoon pag sumagot siya sa ating mga panalangin. Subok na po namin ang aming mag-asawa yan. Sa buhay namin, ang asawa ko po, hindi nagtatrabaho yan. Kami lang po yung nag-work, pero nakakasurvive po kami sa awa ng Panginoon, sa provision na binibigay sa amin ng Panginoon. And if hindi pa po natin nasusubukan na magtiwala, sumugal sa Panginoon, sabi nila, try po natin. Alam niyo po, maso-surprise po tayo kung paano kumilos ang Panginoon. Imagine po natin ito, nakahinga na po tayo sa ospital. 50-50 tayo, may consciousness pa tayo. Pero sa sarili natin, alam natin, parang kukunin na tayo ng Panginoon. Hindi ka natatagal sa mundong ito. Nagkaroon na ngayon ng 3 minutes na flashback sa iyong buhay. Isipin mo yung mga ginawa mo, nangyari dito sa mundo. And naisip mo, meron kang 2 bahay.
Isa may San Mateo, isa sa may Tarlac, bakasyonan. Meron kang 3 kondo sa Makati, sa Cebu, tsaka sa Davao. No? Luzon, Visayas, Mindanao. Marami. Tapos meron kang 3 sasakyan. Isa sa Monday, isa pang weekends, and isa pang gala. Ang dami mo ari-arian. Pero, wala ka pong nasyalan. O kaya isa lang na nasyalan mo. Wala kang binigay na para sa Panginoon. Na-realize mo, doon mo marirealize kung gaano ka po kahirap sa mundong ito. Dahil alam po natin, ang tunay na kayamanan po natin ay nasa langit. Hindi man po ibalik ng Panginoon sa atin yung ina-expect natin na financial blessing sa mundong ito, pero pagdating po natin sa langit, sabi doon, palasyo po yung ating tirahan dahil sa mga ginawa natin para sa Panginoon. At sabi po doon, sige, next natin, sakto. Yan. Whatever we give to yourself, or whatever you give to yourself, you lose. Alam niyo po, pero whatever you give to God, you keep. Ito po yung ma-realize natin pagdating po natin dun sa higaan ng kamatayan. Wala po tayong madadala sa mundong ito. Pero lahat ng binigay natin para sa Diyos, ayun po yung ating may tatago. Sabi, dito po magtatapos sa verse na to, 1 Timothy chapter 6, 6-9, sabi dito, but godliness with contentment is great gain. Malaking kapakinabangan. Dalawa po ito, godliness na may kakontentuhan. Kakontentuhan sa mga bagay na meron po tayo dito sa mundong ito. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Wala po tayong madadala. Sabi dito, but if we have food and clothing, with this we will be content. Sino po dito may damit? Lahat po tayo. Sino po dito may pagkain? Lahat po tayo. Ganyan, with this we will be content. Verse 9, ito po yung warning. No? Meron po kayo. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare. Kami snare parang bitag. Into many senseless and harmful desires that plunge people o naglulubog sa tao sa ruin and destruction. Wala pong masama, no? Na maghangad tayo, magkaroon tayo ng maraming pera. Dahil gusto natin maging maayos yung ating mga buhay, gusto natin yung pamilya natin komportable, gusto natin maayos po mga bagay na nangyari dito. Pero kung nagkaroon na po tayo ng paghahangad, sabi po dito, paghahangad, na talagang gusto natin magkaroon ng sobra, alam niyo po, hindi natin marireach yung bagay na yun. Bakit po yung mayaman? Kahit ang dami na nilang pera, kahit mag-retire na sila, pwede na silang mabuhay ng kahit naka-restaurant sila lagi, naka-hotel sila lagi, patuloy pa rin po na tatayo na maraming business. Si Elon Musk ngayon, siya na daw yung first trillionaire sa buong mundo. Alam niyo po, pag sinabing trillionaire, pag i-compute natin yon, for 100 years, every minute gumastos po siya ng 1 million para magastos niya lang yung 1 trillion pesos. 1 trillion dollars na. Every minute, kailangan mo gumastos ng $1 million. Ay, 20,000 US dollar or 1 million pesos. Kung i-round out natin. Every minute, kailangan niya gumastos ng 1 million para lang maubos niya yung pera niya in 100 years. Grabe po kayamanan meron niya. Pero alam niyo po, hindi po nagkakaroon ng contentment. Ang isang bagay na wala ang tao, na wala ang Panginoon, yung contentment. Yung kakontentuhan. Ngayong oras po na ito, sino po ba dito yung walang problema? Sino po ba dito yung parang yung sino naman po yung may problema? Na parang ang bigat-bigat po, na parang every sumasahod tayo, pambayad na lang naman ng utang, pambayad na lamang ng mga bills, parang hindi na sapat sa ating mga buhay. Ano niyo po, marami po, sa sobrang hirap po ng buhay ngayon, ganun po, yung mga middle class, sabi nga nila, yung mga middle class, napakalaki ng mga tax, at ganun na po yung nararanasan natin. Napakalaki ng binabayaran, pero yung sahod natin hindi po tumataas. And unti-unti, magiging pupunta po tayo doon eh. Pero magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, hindi po tayo makabayaan ng Panginoon. Sabi nga nun sa awit, I have nothing but heartaches and troubles. I was seeking for fortune and fame. Pero sabi niya, He has
Pero He has saved me and gave me life eternal, and now I have everything. Pag meron po tayong Jesus Christ sa ating puso, we have everything. Pero kahit nasa iyo man ang buong kayamanan, buong kasikatan sa mundong ito, pero kung wala po kayong Jesus Christ sa inyong puso, you have nothing. Kaya po, purihin po ang Panginoon sa umaga na ito sa Diyos pang lahat ng kapurihan. Magandang umaga.